Awitin po natin ang sa may hymn 808, We Gather Together. Para po sa ating susunod na awitin po natin sa may hymn 7, hymn 07, The Lord in Zion Reigneth.
po sa ating opening song, awitin po natin ang sa may hymn 27, hymn 27, Rejoice Ye Pure in Heart. Tumayo po tayong lahat. Rejoice ye pure in heart po. Tayo po'y lumuhod para po sa ating panalangin. Let's pray. Ama namin makapangyarihan sa lahat, patawarin niyo po kami sa aming pagkukulang sa isip, salita at sa gawa. Purihin mo po kami sa araw na ito. Gabayan niyo po kami sa pang-araw-araw. At maraming salamat po sa biyayang ibinigay niyo po sa amin sa pang-araw. Sa amin pong mga kapatiran na may karamdaman, sila po ay iyong bigyan ng magandang pangangatawan. At maraming salamat po sa araw na ito. Ito lang pang samatiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Sabat po. Yan, purihin po ang Panginoon at tayo magkakasama ngayon sa ating bahay-sambahan sa pagpupuri. Ang nanguna po sa ating pag-aawitan ay si Sister Margie Piloton. Opening song po natin ay Rejoice Ye Pure in Heart. Opening prayer po ni Sister Kay Piloton, presider po ng inyong lingkod.
Pagkatapos ko po ay makakarinig tayo ng kanta na magmumula po kina Brother Junjun and Brother Tad. Pagkatapos po nito ay ating pong Mission Spotlight. And after po ng Mission Spotlight, another musical offering na pagkakalog po sa atin ng Adventist Youth or ng Care Group 3. And after po nun, promotional talk po ni Brother William Terlisa. Then, tayo po ay darako na sa ating lesson review and closing song, closing prayer po. At before po pala ang closing song ay magkakaroon tayo ng personal ministry. Bago po ako uupo at ibigay ang pagkakataon sa ating mga kabataan, sa ating mga kabataang lalaki, ay akin po muna ang babasahin ng isang talata mula sa Philippians 4 verse 4. Ito po ang sinasabi, "Rejoice in the Lord always." And again, I say rejoice. Tayo po ay patuloy sa pagpuri sa Panginoon yung araw ng Sabado. Binibigay ko na po ang pagkakataon kina Brother Junjun. Sa isang sandali, sa huling tunog ng trumpeta, sa isang sigaw, sa isang kislap mata,
Ayan, magandang umaga po ulit. Happy Sabbath. Ang pamagat po ng ating mission story ngayon ay Eternal Body System. Ito po ay mula sa United States. Actually, hindi po ito yung mission spotlight na nakalaan talaga para sa ating mission. Pero dahil hindi ko na po makita ang ating mission spotlight ay kinuha ko po ito sa internet at nakita ko naman po na para rin po ito siya sa mga Adventist. Ay galing rin ito sa Adventist organization. So, ang pamagat po ay Eternal Body System at ito po ay inilatha or sinulat ni Andrew McChesney. So, ang ating main character ngayon ay si Mika. So, si Mika, noong siya ay 11 years old pa lang at nakatira sa Oregon, may mga nakakarating sa kanila sa kanilang simbahan na meron daw isang camp, parang Camp Polaris, parang camping site na kung saan yung mga bata daw doon ay takot daw sa mga multo. Tapos yung mga lalaki na yon, iniisip niya na bakit natatakot yung mga lalaki na ito na sa multo? Meron naman si Jesus na mas powerful pa sa lahat ng mga ito. So, yung story na yun, parang namangha si Mika. Kasi siya bilang isang 11 years old, hindi siya natatakot sa multo, hindi siya naniniwala sa mga multo. Yun yung sa kaisipan ni Mika. So, at nung panahon na yon, nung 11 years old siya, tuwing darako or dadating ang 13th Sabbath, ay nagbibigay talaga siya ng offering para sa mga bata sa Camp Polaris. So, after 60 years, nung nag-17 years old si Mika, biglang karoon sa kanya ng opportunity bilang maging camp counselor daw siya doon sa mismong lugar kung saan naririnig yung mga story tungkol sa mga batang lalaki na natatakot sa multo. Doon sa camp sa Alaska. So, ayun. Nung si Mika ay 17-year-old na, at siya ay nag-aaral sa Oklahoma Academy. At nagtatrabaho siya nagtatrabaho siya tuwing summer sa camp as counselor. Doon sa kampo ng Polaris, sa Camp Polaris ay in charge siya doon sa anim na lalaking nag-iedad, edad 10 hanggang 15 sa isa sa mga cabin doon. Yung mga cabin kasi doon, tulong din yun ng mga 13 Sabbath offering galing sa mga bata sa iba't ibang lugar sa United States. So, pinanalangin siya doon at pinapanalangin niya yung mga bata at binibigyan niya ng pagkakataon. Tinagrab niya yung pagkakataon doon para i-share si Jesus. Isang gabi, si Mika, inopen niya yung kanyang Biblia at binasa ang Romans 8 verse 38 doon sa mga bata. Sabi doon sa wikang Ingles, "For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor power, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created things shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord." Yun yung na-share niya na Bible text doon sa mga batang kina-counsel niya. So, sabi ni Mika sa mga bata, ano sa tingin niyo yon? Ang ibig sabihin nun, ang Panginoon ay palaging nasa atin at ating kaibigan. At si Jesus ang ating. At sabi ng isang bata na nandoon, sabi niya, si Jesus po pala yung ating eternal body system. Alam niyo po ba yung eternal body system? Ito yung parang may ka-body-body ka na, halimbawa, sa camping kasi, uso yun yung may body ka. Ako, may partner akong isang babae pa. Tapos kung saan magpunta yung babae na yon, kung saan ako magpunta, yung partner ko na yon, pupunta rin doon. Kung pupunta akong CR, pupunta din siya. Kung pupunta akong iinom ako, kasama ko siya. Yun yung body system. So sabi ng isang bata, para po palang ang Panginoon ang ating habang buhay na kasama na partner na sa lahat pala ng pagkakataon ay
mayroong nakasama natin siya. Doon kasi sa campsite na yon ay mayroon din silang body system na yung mga bata ay mayroon silang partner na kung saan sila magpunta ay may kasama sila. So, yung mga bata na ito, pinapractice lang nila yung body system doon lang sa loob ng campsite nila. Pero paglabas nila, syempre, hindi na nila kasama yung mga partner nila. Kaya nung narinig nila yung message ni Mika na ang Panginoon ay palaging kasama ay naisip nila na yung Panginoon ay yung kanilang habang buhay na body. So sabi ni Mika, tama yan. Si Jesus ang ating eternal body system. Kahit anong mangyari, kahit anong ginagawa natin, ay si Jesus ay kasama natin. Na palagi rin nating nakakalimutan na kaibigan natin siya. So, ayun. So, napangita yung mga batang lalaki doon sa sinabi ni Mika. Kasi gusto nila yung idea na si Jesus daw yung kanilang eternal body, yung panghabang buhay nilang kasama. So, sabi nung isang bata, biglang nagsalita yung isang bata. Sabi niya, nagpe-pray ako dati, pero ngayon na hindi na ako nakakapag-pray kasi nakalimutan ko na kung paano na mag-pray. Kaya sabi ni Mika, sabi niya, we can pray together now. Pwede tayong manalangin ngayon ng sama-sama at pwede ko kayong turuan kung paano manalangin. At sundan niyo lang kung ano yung aking mga sasabihin. So, ito yung prayer nila. Sabi dito, Dear God, thank you for the day. So, inulit po yun ng mga bata. Keep us safe tonight and thank you for everything you have done for us. All things for all of the fun we had today. Amen. So, yun po yung tinuro na prayer ni Mika sa mga bata. Later na yung when all the boys ay patulog na sa kanilang bunk beds, sabi ni Mika, pinuntahan niya yung batang hindi marunong manalangin. Sabi niya, kailangan mo lang na parang kinakausap mo ang iyong kaibigan kung ikaw ay mananalangin. Halimbawa, sabihin mo yung mga nangyari sa iyong buong araw at pwede nang yun ang iyong panalangin. So, tumango yung bata at dahil doon, ay naging maligaya si Mika noong papasok siya nung siya ay matutulog na. So, nakaramdam rin siyempre si Mika ng katuwaan na nakapag-share siya sa mga bata. At hindi niya na yung pinagpipray niya simula bata siya ay nagkaroon ng katotohanan ngayon na makapag-share na siya tungkol kay Jesus. So, thank you for our 2015 13th Sabbath offering that helped improve Camp Polaris with new cabins and real showers and toilets. You also can share the love with Jesus with Alaska Native children this quarter by giving to a 13th Sabbath offering that will go to Bethel, Alaska. Thank you for planning a generous offering on December 28. So, ito po yung ating mission story para sa ngayong araw ng Sabado. Bago po tayo darako sa ating promotional talk, hinahiyahan ko muna ang mga kabataan para sa musical offering.
Good morning and happy Sabbath mga kapatid. Happy Sabbath. Yan. Isang malaking kagalakan, pasalamat sa Panginoon na muli ay makadalaw po sa inyong iglesia, no? Sa ating iglesia dito sa Rampano Church. Salamat po sa Panginoon sa opportunity na ipinagkaloob po sa atin. At maraming salamat rin sa mensahe na awit na siyang inatid sa atin ng mga kabataan na always ready na patuloy sa paglilingkod sa Panginoon. So naalala ko po noon, several years ago, noon nakalipas, ay nakilala po ang mga Adventist dito sa Palawan. Subalit ito po'y nakakalungkot dahil hindi po sa mabuting paraan o sa mabuting bagay, kundi sa masama. Ito po yung scam na nangyari. Ang unang presentation na narinig ko po ay yung isang networking iyon. Pero nung huli, ito po ay nabago na. Kaya ang nais ko po na dalhin sa inyo ngayong umaga ay yung networks. Napakaganda po ng prinsipyo nito mga kapatid at sistema ng networks, pero hindi po sa business, kundi sa evangelism. No? Dadalhin po natin sa evangelism. Another term for this is discipling. No? Mayroon pong kahulugan itong mga acronym ng networks at ito po ay ating himay-himayin sa ngayon. Ang networks ay nahati po sa dalawang bagay, no? Net at works, no? Dalawang word. Ang pangangaral ng ebanghelyo ay mahilintulad po natin mga kapatid sa panghuhuli ng isda at ang pinakamabisa na paggamit ng lambat o net, no? So sangayon po sa Luke 5 verse 1 to 4, mismong ating nakita ng ating pong Panginoon Jesus ay nirecommend niya na gumamit tayo po ng lambat o net. Ito yung organisadong iglesia. Yan. Kaya tama po yung ginagawa ng ating pong mga pastor, yung ating pong mga personal leaders, no? Personal ministries, leaders, at yung ating mga elders sa iglesia na nag-oorganisa ng care groups, no, per church. At tama rin po yung ipinopromote natin na laging pinopromote po natin na TMI. Ano po ito? Ito po yung Total Members Involvement. Yan. Ibig sabihin tulad lamang doon, talagang ang lambat po ay ating makikita na kapit, no? May pagkakaisa, ano pa? May pagtutulungan para itaguyod ang pag-akay sa maraming kaluluwa sa paglapit sa ating pong Panginoon. Ang sunod po ay ang works. Ano po ba itong works? Hindi po sapat na nagkakaisa lamang po tayo mga kapatid, na nagkakapit-kapit lamang po tayo mga kapatid sa ating pong pagpaplano, kundi kailangan ng gawa. No? Gawa o yung works. Ano po ba ang acronym? Ano po ba ibig sabihin ng acronym na works? Himahimayin po natin mga kapatid. Una, W. W stands for the Word of God. Kailangan po lahat na tayo po ay nagbabasa o nag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil, bakit po? Dahil dito po nakalagay o ito po ay naglalaman ng instruction ng ating pong Panginoon at command ng Diyos sa atin at nagbibigay ng tamang direksyon para sa atin. At ito rin po mga kapatid ay matatagpuan din natin sa Mateo 28 verse 19 to 20 o tinatawag po ito mga kapatid na the Great Commission. Ano pong sabi doon? Sa Mateo 28 verse 19 to 20, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Ibig sabihin po mga kapatid, ito po ay maliwanag na utos. Utos po ito sa atin mga kapatid. Ito po ay utos para sa lahat. No? Para sa lahat po itong gawain. Ituloy po natin, teaching them to observe all things what I have commanded you. Ibig sabihin mga kapatid, lahat, no? Hindi lamang po na maturuan lamang natin sila ng love of God,
tapos na. Kundi lahat po mga kapatid, ang sabi, lahat ng iniutos ng Diyos na sundin ay dapat nating ituro po sa kanila. Ang sunod po ang na letter ay O. O stand for obedience. Obedience. Kailangan tayo po mismo na involved sa pangangaral, sa gawain ng Panginoon ay kinakikitaan ng perfect obedience. Ibig sabihin tayo ay masunurin sa utos ng Panginoon. Ayon po sa Spirit of Prophecy. Kaya nga may kasabihan po na, walk your talk. Lumakad ka kung ano yung iyong sinasalita, kung ano yung sinasabi, kung ano yung tinuturo. Kaya mga kapatid, hindi pa yung ibang case, hindi yung sunset na sa Friday, doon ka pa namimili ng mga babaunin kinabukasan, ng mga lulutuin. Huwag yung gawa lang mga kapatid, wala naman po sa gawa. Tinitingnan ng Panginoon, dapat meron tayong paggawa, makikita sa atin pong buhay, no? Na tayo po'y naglilingkod sa Panginoon. Perfect obedience ang unang nais makita sa atin po ng Panginoon. Sunod na letter ay R. R stands for response. Kailangan tayo po ay may pagtugon at kailangan po tayo tumugon sa panawagan ng Panginoon. Na ito po yung pangangaral na ebanghelyo ng Diyos. Pansinin po natin na ang Panginoon ay hindi po pumili ng isa o dalawa sa kanya pong mga alagad, kundi ano po nangyari? Tinuruan niya at hinimok niya na ang bawat isa, no, lahat ng kanya pong mga alagad ay gumawa sa gawain ng Panginoon. At lahat na itumugon, kaya ano po nangyari? Naging matagumpay ang gawain ng Diyos. At pag yung kanyang gawain na kung saan ito po'y pag-akay sa maraming kaluluwa sa paglapit sa Panginoon. Kaya mahirap po mga kapatid kung iilan lamang ang tutugon, no, sa panawagan ng Panginoon. Bakit? Ano po nangyayari? Nagiging mabagal ang gawain ng Panginoon. Kaya ang lahat ng members ng iglesia, no, ay kinakailangan na makisangkot sa gawain ng Panginoon. The TMI is the key. Total members involvement. Ang sunod po na letter ay letter K. K stands for the knowledge. O yung tinatawag na know-how. Nakakalungkot mga kapatid na marami pong mga panawagan, maraming mga promotion ang isinasagawa ng ating mga pastor, ng ating mga elders, ng ating pong mga personal ministry leaders. Pero wala pong ginagawa o sinasagawang training. Ito po yung malaking factor mga kapatid kung bakit kakaunti lamang ang gumagawa sa mga SDA members. Dahil mahina ang loob. Takot, baka debatihin, no, at mapahiya. Wala pong lakas na loob na lumaban, gumawa. Kaya kailangan tayo po equip ang bawat membro ng iglesia na kung paano magbigay ng Bible study, ng mensahe ng Panginoon. Tulad po ng mga Jehovah Witnesses, no, na talagang hayo sila sa gawain, River of Life. At iba pa pong mga denomination, no, ng iglesia. Malakas po ang kanilang loob. Bakit kaya? Dahil sila po ay nag-aral ng salita ng Panginoon. No? Kaya sila po ay patuloy na umahayo sa gawain ng Panginoon. Kailangan tayo po ay well-equipped din ng ating pong mga membro para maging malakas sa loob na tayo po ay hahayo na patuloy sa gawain ng ating pong Panginoon. Kaya ito pong ginagawa namin ngayon doon sa Amicus WPU ay nagkakaroon po kami ng training how to give Bible study. Dapat lahat po ng iglesia natin, mga kapatid, ay nagsasagawa nito, no? Lalo tigit yung training sa ating pong mga kabataan na kung saan tayo po ay mga kabataan ng bagay yung naka-front, no? Mas maraming na-encounter, no? Sila po yung mga malalakas pa
no? Na pwede pang gumawa na patuloy sa gawain ng Panginoon. Sila yung mga frontliners. Mga frontliners po natin, mga kapatid. At ang huli ay ang S. S which stands for the service of God. Ibig sabihin, mga kapatid, dapat po nating madama na ang pangangaral ay isang paglilingkod sa ating Diyos. Bilang pagtanaw po ng ating utang na loob sa ating pong Panginoon. Na tayo po iniligtas mula sa kaparusahan ng kasalanan. Na bilang tugon ay ating pong ipaalam ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa ibang mga tao. Kaya kung tayo lamang po, mga kapatid, ay tutugon dito sa networks na ito, ay maganda ang pangako ng Diyos sa ating po lahat, mga kapatid. Sa Mateo 28 verse 20, "And lo, I am with you always, even unto the end of the world." Ibig sabihin, mga kapatid, sasamahan po tayo ng Diyos hanggang sa katapusan ng panahon. Napakaganda, no? Nandiyan yung assurance na tayo po ay sasamahan ng ating pong Panginoon hanggang sa wakas. Dahil tayo po ay gumagawa sa gawain ng ating pong Panginoon. At tayong lahat, mga kapatid, kasama ng ating pong mga pinagpagalan ay maliligtas at siyang magmamana ng buhay na walang hanggan at magmamana ng kaharian ng Diyos. Ito lamang po ang ating pong dalangin sa pangalan ni Jesus. Tayo po ay dalako na po sa ating lesson review. Ang ating lesson review po ay buo. Pangungunahan po tayo ni Pastor Val San Pedro. And yung pag-check rin po natin ng attendance by class, check na lang po pati ang ating offering. Thank you. Muli po, happy Sabbath po sa ating lahat. Magandang umaga po, mga kapatid. Happy Sabbath po sa inyong lahat. Dito na lang po ako sa baba kasi para mas malapit po sa inyo. Okay, tayo po mga kapatid ay magre-review ng ating lesson. By the way, yun pong ating lesson for first quarter ng 2025 ay nariyan na po, dala ko na. Kung kayo po ay may mga orders na ay amin pong i-deliver na sa inyo mamaya. Sang-ayon po sa aking record ay 17 ang taga